Mahirap kasing magsabi na ngayon o mag-isip na, sige na nga, balik ako sa politics. Kasi, alam mo, hindi ganun kadali yun. Malaki na. Tigilan mo nga kami ng kakadrama. Ang drama nito si De Lima, tinanong siya kung tatakbo ba siyang senador ulit, babalik siya sa politika. Ang sagot niya, hindi ganun kadali yun. Mahirap kasi sa politika. Nek-nek mo, nakakulong ka nga, tumakbo ka. Pinagpipilitan mo yung sarili mo. Ngayong laya ka na, hindi ka patatakbo. Yung nakakulong ka, mahina ka sa administrasyon, tumakbo ka nga eh. Ngayong malakas ka na sa administrasyon, laya ka nga eh. Makakalaya ka ba kung mahina ka? It means malakas ka. Ngayon ka pa mag-iinarte na hindi ka tatakbo. Tigil-tigilan nyo nga ako sa kakadrama mo. Laila, huwag kang ganyan. Pati-pati kami, binobola mo eh. Buti kung driver mo kami. Hindi naman. Huwag mo kaming gawing ano. Ang nagbago sa sistema ng politika sa bansa mula nang huling maupo sa pwesto si dating Senador Leila De Lima. Kaya naman hindi pa niya madesisyonan kung muli niyang papasukin ito matapos. Magsama kayo, yan si Lenny. Ha? Hindi, alam mo, sa totoo ha, pasensya na po, pero ako, gusto ko talagang tumakbo si Lenny, si Trillanes, si De Lima, si Ontiveros. Ha? Takbo na silang lahat ng itong mga dilawan na sausaw ng sausaw, matanggap na nila sa sarili nila na in denial kayo ngayon. Wala nang pag-asa, dilaw. Tanggapin nyo na. Ang dami nyo pang sinasabi eh. Ang dami nyo bang political analysis eh. Ba't hindi nyo ma-analyze to sila, yung kampo ninyo? Makahina na. Wala na kayong pag-asa. Pero maganda nga tumakbo na mapahiya kayo pare-parehas. Na yung mga vloggers ninyo, yung mga political analysts nyo, tumahimik na. Masyadong nagmamagaling. Kala mo, ang daming alam eh. Laos naman na yung mga bata nila. Mananalo pa ba yan sila Trillanes? Sus! Ewan ko lang kung smart magic. Wala na kayong pag-asa. Takbo. Sige, takbo. Sama-sama kayo dyan. Makalaya. Ayon kay former Senator De Lima, marami rin ang dapat niyang ikonsidera gaya ng resources na wala siyang masyadong kakayahan sa gayon. Wala ka resources, nakatakbo ka nga, nasa kulungan ka, may resources ka, nagsenador ka, talo ka lang. Ngayon kung kailan ka lumaya, saka ka nawala ng resources? Ano ba itong mga dilawang tayo na to? Niloloko nyo ba kami? Mahirap. I have to be honest about it. Mahirap. Now, nowadays, you cannot just bank on your own credentials to be elected. Yung track record, hindi rin sapat. So, sabi dito, 8 Diretso 2.0. Ay, takbo kayo. Na yung mga vloggers ninyong kala mo, pag pinapanood ko, nanggagalaiti ako to sa mga ito eh. Ang gagaling magsalita. Wala namang binatbat yung mga pinagmamalaki nilang ini-interview nila. Na track record lang. You have to deal with the realities of Philippine politics. So hindi ko alam, since bumabangon pa lang ako uli, rinirebuild ko nga yung buhay ko na sinira nila o sinubukan nilang sirain. Sa ngayon, gusto muna niyang... May reality daw, magastos. Oo, so titingnan niya muna yung resources niya. Yan ang punto natin. Bakit? May resources ka nung nakakulong ka, ngayong laya ka, nawalan resources mo, inubos mo na ba sa lagay? Hindi po tayo nagbibintang. Saan mo ginamit yung resources mo? Bakit biglang naubos? Na may nagamit ka nung senador ka, ay ng pagtakbo mo ng senador na nakakulong. Makabalik sa pag-practice ng law at makapagtuturo sa law school. Ngunit sa kabila nito, hindi anya siya titigil sa kanyang advokasya na... Sabi dito, balik kulungan. O, gusto mo, bumalik ka na lang sa kulungan, tapos takbo ka senador. Kasi pag nasa kulungan ka, nakakatakbo ka eh. Pagsusulong ng human rights at hindi tatahimik kapag may mali siyang nakikita kahit pa sa kasalukuyang administrasyon. Tutulong din si De Lima lalo na sa paggamit ng hustisya ng mga biktima ng war on drugs ng nakaraang administrasyong Duterte. Sa human rights, siyempre palaging mainit ang usapin nung mga nangyari nung past regime. Yung war on drugs na tinarget lang yung mga poor, the helpless, the powerless. Kaya ako, may tanong lang ako. Tanong lang naman to. Tanong ko sa iyo at 10 ng iyong mga kasama. Ready ba kayo kondinahin ang mga makakaliwa? Tanong lang naman yon, ha? Tanong lang. Maraming mga dumaras na dugo doon. Sa ngayon, hinihintay na lang niya ang pakikipag-ugnayan sa kanya ng ICC. Itong usapin ngayon na kalaya na ako, and I've been saying that I'm willing to cooperate in whatever capacity. Lalo na yung aking, yung naging mga findings namin noon, karanasan.
Yun ang nakakatakot doon. I'm willing to cooperate, lalo na yung mga findings namin. So atake Duterte. So, Lailo muna, Franz Castro, tapos substitution de Lima. Ganun na ba? Willing to cooperate alin sa pag-atake sa Duterte? Tanong lang po, madam, substitution ka ba kay Franz? Namin noon sa DDS investigation sa Davao. Giit pa nito, may jurisdiksyon pa rin ang ICC sa Pilipinas at may dapat managot ng mga matataas na dating opisyal ng pamahalaan sa madugong laban kontra illegal na droga. Wala naman talaga tayong nakikita Alin? na gumagalaw, na Wala yung pagagalawin. Walang... tunay, na serious, na determinado para panagutin yung mga nasa taas. Kasi ang mga nakikita lang natin, yung mga in-announce dati ng DOJ, mga ilan-ilan ng mga naging investigasyon nila, but involving only low-level perpetrators. Makailang ulit nang sinabi ng Justice Department at Office of the Solicitor General na walang karapatan ang ICC na manghimasok sa bagay na ito. Binigyang diin din ng dalawang ahensya na kayang resolbahin ng Philippine Justice System ang mga kaso patungkol sa kampanya laban sa droga ng nagdaang administrasyon. Dante Amento, UNTV. Okay, lagay lang natin. Ito yung picture kasi ayan. Ako, suggestion ko lang. Ito naman suggestion lang. Hindi tayo nagbabagaling kasi tayo naman ay isang vlogger na mahina ang utak. Suggestion ko, kung yung tinapik nyo ang Duterte, lalo na yung impeachment na plano, isa political suicide kaya hindi nag-react ang taong bayan at kaya hindi itinuloy. Same thing with ICC. Ito, pangunahan ko na ha. Kung sino man ang gagamitin ang ICC para ibagsak ang Duterte, huwag nyo na pong tuluyan. Babaho po yung pangalan ninyo. Especially kung hindi naman kayo nakabilong sa dilaw. Kasi dilaw lang ang sigaw ng sigaw niyan eh. Kung hindi kayo dilaw at kayo ay nasa administrasyon ngayon, harangin nyo yan at all cost yung ICC na yan. And I'm pretty sure magre-react ang taong bayan dyan. Gaya nung pag-react nila nung may umuugong at nagchismis ng Marites, ito si Franz, na may impeachment mangyayari. Nakita nyo umugong ang social media. Kaya hindi kinagat ng mga kongresista kasi yung public opinion sobrang lakas. I-try nyo yung ICC na yan, uugong ulit ang social media. Makikita nyo ulit ang public opinion sobrang lakas. Kaya kung sino ang magkakanlong at poprotektan ng ICC papasukin, matakot kayo. Baka yung plano ninyo, politically, bumaho ang pangalan ninyo. Reality yan. Hindi ako nagsasabi ng galing sa bula. Tingnan nyo ang nangyari sa impeachment na plano. Di ba bumalik sa inyo? Kinain ni Franz yung sarili niyang suka. Laban bawi. Di nagmukha kayong tanga ron. Huwag nyo nasakyan tong ICC. Magmumukha ulit kayong tanga dyan. Kaya kung iplano nyong ipalit si De Lima kay Franz Castro na siya naman ang aatake ngayon, wag na po. Hindi na po maganda ang yung style na yan. Wag. Kaya ako isinisigaw ko, magkasundo na lang muna kayo. Ako sasang-ayon pa dyan. Susuporta pa ako, magkasundo muna kayo for the meantime. Saka na lang tayo ulit maglaban-laban sa 2027. This is not the time for politicking. This is the time to serve the Filipino people.